Ilang mga personalidad ang naging instant celebrity sa pagbisita ni Pope Francis. Pero kung may mga hinangaan, meron din namang mga umani ng batikos. Kilalanin sila sa report ni Mav Gonzalez. Sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa, hindi lang siya ang bumida. Meron din kasing ilang personalidad na agaw pansin sa social media. Papa Francisco! Kagaya na lamang ng paring ito. Papa Francisco! Sino ba naman ang makakalimot sa MC noong Papal Mass sa Quirino Grandstand? Kung malakas ang ulan, mas malakas ang boses niya para buhayan ng mga dumalo sa misa. Sumanda po tayo! Pope Francis Wave! Kwento ni Father Hans Magdurulang, ang utos daw sa kanya, ipadama sa Santo Papa kung paano ipinagdiriwang ang piyesta sa Pilipinas dahil sinulog noong linggo. Kaya naman bigay todo sa pagtuturo ng mga cheers si Father Hans. Papa Francisco! At bilang patunay na tumatak siya sa mga Pilipino, meron pang gumawa ng Twitter account na pinangalanang Luneta MC. All caps pa ang mga tweet nito na tila ginagaya ang pagsigaw ni Father Hans. Umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-MC ni Father. May mga nagsabing daig pa niya ang barker sa pagsigaw, na wala rin daw ang pagiging banal ng misa dahil sa malapiesta niyang pag-MC. Pero ipinagtanggol naman siya ng ibang netizens na nagsabing nakatulong si Father Hans para mawala ang pagod ng mga taong ilang oras naghintay sa ilalim ng ulan. Gayunpaman, humingi na ng paumanhin si Father Hans kung may na-offend man daw sa kanya noong misa. Alam daw niyang hindi niya kayang pasayahin ang lahat dahil maski si Jesus may mga tumuligsa noon. Pampulubag loob daw sa kanya na personal siyang nilapitan ni Pope Francis na tila pasasalamat sa kontribusyon niya sa misa. Of the goodness. Naging instant celebrity rin ang seminarista na nakilala bilang cute responsorial psalm singer sa misa sa Manila Cathedral. He shall say of me. Tubong abra ang 22 anyos na si Kenneth Ray Parsad. Ilang beses na rin siyang nakakanta sa mga misa sa Manila Cathedral. Pero iba raw ang pakiramdam nang nasa harap niya na si Pope Francis. Nag-prepare ako spiritually, syempre. Nung nandun na, malapit ako sa altar na, nung paakyat na po kami. Ganyan si Pope, tinitignan ko, pasilip-silip lang ako ganyan. Sobrang lakas ng kabog ng ano ko. So it's quite special talaga. Na for just 3 minutes, at least may de-deliver ko yung salita ng Panginoon sa kanya. Napukaw ni Kenneth hindi lang ang tenga ng mga nakarinig sa kanya, kundi pati na rin ang damdamin ng ilang sumubaybay sa misa. Matagal na raw siyang kumakanta at katunayan ay may mga video pa sa YouTube. Pero hindi raw niya inasahan ang atensyon pagkatapos kumanta sa misa ni Pope Francis. Pagkadating ko kasi nagulat ako pag-open ko sa Facebook, ang daming messages. Hindi na ako naka-reply sa lahat-lahat. Humanly speaking, nakakatuwa. Maganda yung sa feeling actually. Sinabi ni Mama nung nalaman niya, siyempre proud na proud siya. Kasi parent siya. Pero yung sinabi lang niya, always be humble and stay on the ground. Dahil sa dami ng pintong bumukas para sa kanya ngayon, marami ang nagtatanong kung tutuloy pa sa pagpapari si Kenneth. 2 taon pa kasi bago siya pwedeng mag-final vow bilang pari. Talagang ang gusto ng Panginoon ay magpari ako. Then so be it. Kasi wala akong magagawa kung yun yung gusto niya. It's the God's will lang. Kasi we'll never be successful if we do not do God's will. Mav Gonzalez, GMA News.